Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Sa lumang Jerusalem, sa bayang Huda Israel, kanyang ibinigay sa bansang nagbubunga. Sa Diyos na kay Kristo na pananampalataya, ang kaharian ng Diyos ikinubli ni Jesus. Hanapin natin ang bagong Jerusalem. May palatandaan ang malayong silangan, mga puno ng dagat, itong bansang Pilipinas. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umaasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Okay, maraming salamat po, Are. So, isang mapagpalang oras at magandang gabi sa ating lahat. Luzon, Visayas at Mindanao. Higit sa lahat sa ating mga tagapakinig sa programa ng The Kingdom of God sa palatuntunang Consumatum Est. Sa The Kingdom of God na ang nagtatag na ang kaharian ng Diyos, walang iba ang aming mahal na dakilang guro, mahal na Haring Filimon Ondok, Riam Bonanza.
noong July 27, 1982. So maraming salamat po sa mga walang sawang sumusubaybay at nakikinig sa programang The Kingdom of God sa palatuntunang Consumatum Est. So ako po ay nagpapasalamat sa inyo sa buong puwersa ng The Kingdom of God. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong walang suportang, walang tigil na suporta sa amin. Sa oras na ito na kami po ay nagla-live, dito po sa Barangay Poblacion Sur, Mandela Quirino, sa Region 2. So, bago po ako mag-umpisa sa kaorasang ito, ay nais ko munang magbigay pugay sa aming mahal na dakilang guro, ang Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty Supreme King Philemon Ondok Riambunansa. At ganun din sa mga 5 spiritual mothers na nasa temple po ngayon sa Purok New Jerusalem, Dapitan Shrine City. At ganun din sa aming mahal na Pangulo, ang walang iba, mahal na Prinsipe Rocky Riambunansa, na siyang presidente ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. At the same time, Chairman President of the Kingdom of God. At ganun din sa kanyang kapatid na walang iba kundi si Haring Adolfo Riambunansa, na siyang presidente ng Philippine Deuterium Development and Management Corporation. At sa lahat ng mga 12 tribes, 12 apostoles mula Region 1 hanggang Region 12, na kinabibilangan po ng aming Regional Director ng Region 2, walang iba, Haring Edgar Palor Liguto. Ganon din sa kanyang Reyna, walang iba, Reyna Ros Padillo Liguto. So magandang gabi po sa inyo dyan, Hari at Reyna. At ganon din sa mga 70 prophets, municipal, barangay, down to Purok. Sa lahat ng mga hari at reyna, maging prinsipe at prinsesa. So isang mapagpalang oras at magandang gabi sa ating lahat. At ako din ay bumabati sa ating mga kapatid na nasa ibang bansa po ngayon, na siya ring sumusubaybay sa orasang ito sa live po ng The Kingdom of God sa The Kingdom of God Region 2 official, na ang aming kapatid na nasa bansang London po ngayon, walang iba, Reyna Shirley Del Rosario. At ganun din sa isang prinsesa na nasa bansang Kuwait po ngayon, walang iba, Prinsesa Claribel Baltasar. At sa lahat ng mga leaders ng leaders sa kaharian ng Diyos na nasa ibang bansa po ngayon, magandang oras at mapagpalang oras po sa ating lahat yan. So, live po tayo ngayon mga kapatid, sa bahay po ng isa nating kapatid dito po sa Barangay Poblacion Sur, Mandela Quirino, walang iba, Reyna Merlita Baltasar, sa pamamagitan ng programa ng The Kingdom of God sa palatuntunang Consumatum Est. So sa panahon po natin ngayon mga kapatid, ay nag-utos ang Diyos sa lahat ng mga tao. Ayon po sa nakasulat sa banal na kasulatan na inuutos ito ng Diyos na
Ayon po sa Matthew 6:33. Kung ano po ang iniutos ng Diyos. So, basa po, Are. So ganito po ang nakasulat sa banal na kasulatan. Datapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. So, ayon po sa nakasulat sa banal na kasulatan, na inuutos ito ng Diyos na hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. So, bakit pinapahanap ng Diyos ang kanyang kaharian, mga kapatid? Ang katanungan po dito, mga kapatid, bakit pinapahanap ng Diyos ang kanyang kaharian? Bakit kaya, mga kapatid? Sapagkat kung ating alamin ang kilos at galaw ng daigdig, kung bakit pinapahanap ng Diyos ang kanyang kaharian. So kung tayo po ay magbalik sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo, ano po ba yung mabuting balita na dinala ng ating Panginoong Hesukristo doon sa bansang Israel? Kung ating basahin sa banal na kasulatan, sa Lucas 4:43, kung ano ba yung mabuting balita na dala ng ating Panginoong Hesukristo. So, pakibasa nga po natin, Are. So ganito po ang mababasa sa banal na kasulatan. Datapwat sinabi niya sa kanila, dapat namang ipangaral ko sa mga ibang bayan ang mabubuting balita ng kaharian ng Diyos, sapagkat sa ganito ay sinugo ako. So ano ba yung mabuting balita na dinala ng ating Panginoong Hesukristo? Yung tungkol sa kaharian ng Diyos, mga kapatid, sapagkat dapat namang ipangaral ko sa inyo ang mabubuting balita, ang tungkol sa kaharian ng Diyos, sapagkat sa ganito ay sinugo ako. So, ibig sabihin, mga kapatid, sinugo ang ating Panginoong Hesukristo doon sa Israel upang ipangaral ang kaharian ng Diyos. Di po ba, mga kapatid? Maliwanag yung sinabi ng Diyos. Yung mabuting balita ay ang tungkol sa kaharian ng Diyos. So, saan ba ito binalita ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid? Kung ating basahin sa banal na kasulatan, sa Jeremias 3:17. So ayon po sa mababasa sa banal na kasulatan, ayon po sa Jeremias 3:17, ay ganito po ang nakasulat. Sa panahong yaon ay tatawagin nila ang Jerusalem na luklukan ng Panginoon, at lahat ng mga bansa ay mapipisan doon sa pangalan ng Panginoon sa Jerusalem. Hindi na rin lalakad paman sila ng ayon sa pamatigas ng kanilang masamang kalooban. So ayon po sa nakasulat sa banal na kasulatan na sa panahong yaon ay tatawagin nila ang Jerusalem na luklukan ng Panginoon. So, sino po ba yung Panginoon doon sa bansang Jerusalem na ating nakikilala, mga kapatid? So, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Yung dala niya, yung kaharian ng Diyos, binalita niya ito
sa mga bayan at nayon ang tungkol sa kaharian ng Diyos. Subalit, ang tanong mga kapatid, tinanggap po ba ng mga tao? So kung ating basahin sa banal na kasulatan sa Lucas 13:34, So ganito po ang mga basa ayon sa nakasulat sa banal na kasulatan. O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propita at bumabato sa mga sinugo sa kanya, makailang iniibig kong tipunin ang iyong mga anak, na gaya ng pagtitipo ng inahing manok sa kanyang sariling mga sisiw, sa ilalim ng kanyang mga pakpak, at ayaw kayo. tuloy rin. So ganito ang sinabi, narito, sa inyo'y iniwang walang anuman ang inyong bahay, at sinabi ko sa inyo, hindi ninyo ako makikita hanggang sa inyong sabihin, mabalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon. So maliwanag po mga kapatid, yung dala ng ating Panginoong Jesucristo ang tungkol sa kaharian ng Diyos ay hindi tinanggap ng mga tao doon sa bansang Jerusalem. Sapagkat sinabi sa banal na kasulatan na Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga sinugo sa kanya. Sino ba yung sinugo, mga kapatid? Walang iba, ang ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Pinapatay ng mga tao yung mga dala ng ating Panginoong Jesucristo. Ano ba yung mga binabato sa kanya nung siya ay nangangaral ng tungkol sa kaharian ng Diyos? Kung ating basahin sa 1:8:52 kung ano ba yung sinabi ng mga Hudyo sa kanya. Basahin po natin na rin. So ganito po ang nakasulat ayon sa banal na kasulatan. Sinabi ng mga Hudyo sa kanya, ngayon nalaman naming mayroon kang demonyo. So, maliwanag mga kapatid, sinabi ng mga Hudyo kay Panginoong Jesucristo na meron siyang demonyo. Akalain nyo yun mga kapatid? Sinabihan ba naman ang ating Panginoong Jesucristo na siya'y demonyo? Ngunit yung kanyang mabuting balita ay ang kaharian ng Diyos. Kaya't ang Diyos pa ngayon ang naging demonyo, mga kapatid. Di ba? Mga kapatid, yung mabuting balita sana na yun na ang tungkol sa kaharian ng Diyos ay ibalita, ngunit ginawa pa itong demonyo, yung ating Panginoong Jesucristo. Kaya't sinabi na ng ating Panginoong Jesucristo, simula ngayon, hindi nyo na ako makikita hanggang sa inyong sabihin, mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon. Maliwanag mga kapatid. Ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, kaya't aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansa na nagkakabunga. Kaya iyon yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, alisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibigay sa isang bansa. Kaya't inutos na ng Diyos na hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian. Maliwanag mga kapatid na ang kaharian ay mahanapan. Katulad baga sa mga kapatid, sa isang bagay na ating itinago na walang ibang nakakaalam kundi ikaw lang, mga kapatid. At
ikaw ay nag-utos. Halimbawa, ikaw ay naghutos sa iyong anak na hanapin mo yung ganito. At sinabi mo yung eksaktong location. Ibig sabihin ay mahanapan, mga kapatid, maliwanag. Ganon din yung paghanap sa kaharian ng Diyos na kinuha sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa. Kaya sa anong bansa kaya yung mapalad na binigyan ni Kristo ng kanyang kaharian? Sapagkat isang bansa man lang, mga kapatid, yung hinula sa banal na kasulatan. Kung sinabi ng Diyos na isa ay wag na nating dagdagan, mga kapatid. Di ba? Maliwanag naman yung nakahula sa banal na kasulatan na ibigay sa isang bansa. Kaya ngayon, mga kapatid, papatunayan ko po sa inyo na ang bansang Pilipinas ang siyang mapalad na binigyan ng Diyos ng kanyang kaharian. Napapatunayan ko po sa inyo sa kaorasang ito ang pangatlong pagpatotoo kung nasaan ang kaharian ng Diyos na mababasa po natin sa Isaiah 2:8. Pakibasa nga po rin. So ganito po ang nakasulat ayon po sa banal na kasulatan. Ang kanila namang lupain ay puno ng mga Diyos-Diyosan. Kanilang sinasamba ang gawa ng kanilang sariling mga kamay na ginagawa ng kanilang sariling mga daliri. So ayon po sa parable sa banal na kasulatan na ang lupain ay puno ng Diyos-Diyosan. So ito po ay parables sa banal na kasulatan kung nasaan ang kaharian ng Diyos, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. At ayon po sa parable sa banal na kasulatan na ang lupain ay puno ng Diyos-Diyosan. Kaya gagawa po tayo ng illustration para malaman po natin kung nasaan ang kaharian ng Diyos, sapagkat ito po ay lupain ay puno ng Diyos-Diyosan. So ayon po sa parables sa banal na kasulatan. So halimbawa, mga kapatid, na kung tayo po ay merong lupain. So alam po natin kung ano yung hangganan at pagitan ng ating lupain. Halimbawa, ang mga kapatid, kung sa literal. So ito po ay parable sa banal na kasulatan na puno ng Diyos-Diyosan. Na ano ba yung palatandaan ng Diyos na ang lupain na ito ay puno ng Diyos-Diyosan, mga kapatid? Na ito yung muhon sa bawat sulok. O ibig sabihin na ang palatandaan ng Diyos, ito yung mga Diyos-Diyosan na ginawa ng kanilang sariling mga kamay at ito ay kanilang sinasamba, na ito yung mga
San Rafael, Santo Niño, Santa Maria at marami pang mga iba. Ito yung palatandaan ng Diyos kung saan ibinigay ng Diyos ang kanyang kaariyan, sapagkat inalis man ito sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa. Kaya ang tanong ko po sa inyo, mga kapatid, sa anong bansa kaya ito makikita, mga kapatid, na mula apari hanggang hulog ay puno ng Diyos-Diyosan? Kaya't ang tanong, mga kapatid, saan po ito naganap? Walang iba, bansang Pilipinas. Kaya't ang tanong, mga kapatid, nasaan ang kaharian ng Diyos na inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga? Walang iba, bansang Pilipinas. Kaya't hindi po ako mahiya na sabihin sa inyo, mga kapatid, na ang bansang Pilipinas ang siyang mapalad na binigyan ni Kristo ng kanyang kaharian ayon sa parables ng Diyos, na ang lupain ay puno ng Diyos-Diyosan, walang iba ang ating bansang Pilipinas, na walang ibang nakapagbigay ng tamang kahulugan. Walang iba ang aming mahal na dakilang guro, na siyang nagsaysay ng nakatagong lihim sa banal na kasulatan. Sapagkat ayon nga sa aming mahal na dakilang guro, ang Bible ay merong 4 na factors: ang propesiya, history, mathematics, at science. Kaya ito po ang aking tinalakay sa kaorasang ito, na walang ibang binigyan ni Kristo ng kanyang kaharian ay ang ating bansang Pilipinas. Kaya mapalad po tayong mga Pilipino, sapagkat dito na ang kaharian ng Diyos na inalis doon sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa, walang iba, bansang Pilipinas. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa aming mahal na dakilang guro, mahal na Haring Filemon Ondok Riambunanza. At ganun din sa aming mahal na Prinsipe Rocky Riambunanza. At sa lahat ng mga tagapakinig sa kaorasang ito, maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat. Makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig at ng Espiritu. Kung di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay. Magsisamba tayo sa Diyos Espiritu, ang kaharian niya ay mamanahin natin. Upang makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig ng Espiritu. Di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi nakapasok sa kaharian ng Diyos.
ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay. Magsisamba tayo sa Diyos Espiritu.